Hello everyone and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, meron tayong makakasama and isa siya sa challenger ng ating 30 days bookkeeping challenge. So kung interested kayong malaman ang story niya, please keep on watching until the end. Do not skip para wala kang ma-miss na tips and tricks na i-share ko throughout the video. So without further ado, let's get started! Kung bago ka lang sa channel na to, I'm Kaji, virtual assistant, executive assistant, bookkeeper, accountant. So kahit anong work pinapasok ko, basta't online. Kasi online work is amazing! Sa channel na to, dinidiscuss natin more on online work, tips and tricks, and mga success stories. So kung interested kayo sa mga topics na yon, please consider subscribing and don't forget to hit the notification bell para wala kang ma-miss na video na ina-upload ni Kaji every single week. Alright, so let's all welcome Kimberly. So Kimberly, kindly introduce yourself sa nanonood ng video na to. Okay, so I'm Kimberly Shahay, 32 years old, from Bayugan City, Agusan del Sur, dyan sa Pilipinas. But currently, andito po ako sa Canada kasi nag-asawa na po kasi ako. So, dito na po ako for good. Pero, kakarating ko lang last June. So, dahil sa married life na po ako, so napag-isip-isip ko na gusto kong matuto ng bagong skills. It's because when I was there in Philippines, I am a high school teacher, pero ang tinuturo ko is Filipino subjects. So, kapag dito sa Canada, sa ibang bansa kasi, wala namang, parang walang opportunity for Filipino teachers, Filipino teachers na nagtuturo ng subject na Filipino. So, I decided to upgrade my skills. And meron akong nakitang isang content creator na dati mong student na sabi niya sa kanyang caption na education student but learning bookkeeping. Doon ako nagka-interest at sinearch kita. Doon na nag-umpisa yung pag ko ng bookkeeping. So, ganun po yun. So, kailan yan? Ngayong taon lang din yan? Yung Yes, nahanap mo? Yes, ngayong taon, Coach, last June kasi ako dumating, pero nag-enroll ako sa course mo was August. That was August. Okay. So, course to or yung 30 days challenge? 30 days challenge po. Alright. Pero, sa Pilipinas, teacher ka. So, wala kang Yes. background sa accounting, bookkeeping? Yes, wala po talaga, as in zero. Yung Filipino subject po talaga yung tinuturo ko sa Pilipinas, at saka journalism. Oh, okay. Oh. So, paano yun? Kasi na-curious ako. So, Filipino teacher, tapos gustong matuto ng accounting, bookkeeping. So, gaano siya kahirap or gaano siya kadali sa'yo? Naintindihin siya and yung time commitment mo, paano siya? For me, parang hindi siya naging mahirap talaga, as in super hirap. It's because nung dahil nandyan ako sa Pilipinas, may business din ako. So, may sariling business ako. Food business yon. And ina-apply ko yung pagkakaroon ko ng business sa pagtuto ko ng bookkeeping. Parang nare-relate ko po siya. So parang, and I'm into like budgeting, like that. So parang hindi ako masyadong nahirapan na mag-divert to bookkeeping. Parang ganon. So, kasi dati, Coach, nag-enroll ako ng Amazon as Amazon VA nung nandyan pa ako sa Pilipinas. Pero hindi ko siya talaga na-pursue.
dahil nahihirapan ako, parang hindi ko talaga siya niche, kumbaga. Hindi ko siya bet. Pero nung nag-enroll ako sa 30 days challenge mo, parang nagustuhan ko talaga siya. Parang, though hindi ako talaga super talino, but parang hindi ako nahirapan na intindihin yung mga accounting rules, yung mga ganon. So, yun. Wow, ang galing. So, kung sa 30 days challenge ka, eh di ba sa challenge natin, every day, kailangan mag-take ka ng action. Tapos every Yes. Wednesday, meron tayong live Q&A, which is gabi sa Pilipinas. Hindi ko alam kung anong time sa Canada nun. So, paano mo siya na ma-manage? Actually, during the 30 days challenge, medyo, actually, hindi siya mahirap sa akin kasi wala po akong trabaho dito. Stay at home lang po kasi ako dito. So, nafo-focus ko po talaga siya. So, and our session every day is just 1 hour. Hindi nga siya umaabot ng 1 hour. So, parang nabibigyan ko po talaga siya ng atensyon. So, yun din yung isang advantage nung nag-enroll pa, nung kasagsagan ng pagkakaroon natin ng session. And also, pag may mga confusion din ako, kasi my husband, meron din siyang business before, kumuha din daw siya before ng bookkeeper. So, tinatanong ko rin sa kanya, tinatanong ko rin sa kanya yung mga bagay na hindi ko naintindihan masyado, or yung mga na-learn ko, sinishare ko sa kanya, at nagre-respond siya. So, parang, kumbaga, everything falls beyond what I expected. Parang ganon. Right. Mm-mm. Okay, so nakwento mo na yung background mo and ngayon yung sa challenge na ginawa natin. So, kamusta ka na? Nakaland ka ba ng client or are you still looking for client? So, ano na ba yung status mo? As of now, meron po akong client. Isa lang po yung client ko ngayon. Pero part-time lang po ako sa kanya. After ng challenge na rin, kasi 30 days yun, so 1 month. After 2 weeks, parang 2 weeks lang, coach, nagka-client na ako agad. At nakaka-amaze, it's because siya yung nag-message sa akin. Parang ganon. Oh, Yes, siya yung nag-message sa akin. At that time, wala pa po talaga akong sinisend na mga proposal. At sabi ko, gabi, sabi ko sa sarili ko, super blessed ako kasi yung client na yung nag-message, tapos hindi pa ako nag-effort no na mag-send ng mga proposal. Kasi 2 weeks pa lang eh. Ang ginagawa ko pa lang noon is, sinusunod ko po muna yung mga pag-set up ng Upwork, ng LinkedIn, ng ano yun, yung online job PH, yun pa yung focus ko kasi hindi ko naman natapos talaga on time yung sa 30 days challenge. Pero natapos ko yung mga output kasi di ba may mga output po tayo. So yung panghuling mga activity, yung mga pag-set up ng mga account sa mga uh, platform, yun yung huli kong ginagawa. So 2 weeks, after 2 weeks, yun yung mga focus ko. Gumawa ko ng mga resume, cover letters. Pero hindi pa talaga ako nag-send. Nagbakasyon pa nga ako noon eh. Nagbakasyon pa ako sa ibang lugar that time. Pagbalik ko, kinabukasan, naka-receive ako ng email na gusto niya daw akong kausapin for working for him. Ang company po na yun is advertising company siya. Advertising company siya. Pero maliit lang siya na advertising company. Pero marami silang services na, kumbaga, binibigay sa mga clients nila. Tapos, nakabase siya sa US, pero yung may-ari, nasa Mexico. At ang maganda pa doon, coach, is pareho kami ng time. So, hindi ako napupuyat. Thank you, Lord, parang gano'n kapag sasabihin niya sa akin, kasi bigla-bigla lang din siya nagme-message sa akin. Ngayon, so sinasabi na, oh, can we have a talk like that? So, hindi ako nahirapan kasi pareho lang kami ng time. And during sa interview,
parang sinunod ko yung sinabi mo sa ating sa session coach na ganito, ganyan, ganyan. Nag-prepare ako, ganyan. Pero sa actual pala, parang, parang ganito lang. Parang naka-t-shirt lang nga siya ako. Sobrang formal ko. Parang, ay, ganito pala pag mahal ng abroad. Parang ganon. So, parang nakaka-excite. Tapos, mer along the way sa as nagtatrabaho na ako sa kanya, marami din akong natutunan from him. Kasi he is also an accountant. So, ganun. Oo. So, during sa interview, sinabi niya sa akin na, oh, may experience ka ba? And sabi niya sa akin, oh, meron na, sabi ko naman, meron po, pero ganito sa mga output lang from the trainings I attended. Siya, oh, okay, that's okay, as long as you know the basics. Sabi, ganun lang parang requirements niya sa akin. So yun, parang hindi talaga ako nahirapan kasi tumutulong din naman po siya sa akin. At hindi naman niya ako, kumbaga, niraransakan ng mga gawain. Parang unti-unti po niya binibigay sa akin. So yun. Pero nakatulong po talaga yung 30 days challenge po. So, ang gamit nyo is QuickBooks? Hindi. Zero po yung gamit niya. Zero. Wow. Mm-mm. Okay. So, Zero. wow, ang galing. So, ano ka, hindi ka nag-send ng proposal, pero na-invite ka for interview. Yes po. Question. So, kasi kanina nabanggit mo na during that time, 2 weeks after the challenge, kasi di ba sa challenge natin, meron doon task na you need to create your Upwork account or your OLG account. So, Yes that po. time, hindi mo muna siya ginawa. Ginawa mo siya after the challenge. Tama ba? Yes po. Oh, dahan-dahan ko siyang ginawa kasi it takes time din po kasi. Kailangan ko rin Yes. siyang, kumbaga, kailangan ko talaga siyang kailangan kong maging creative. Kailangan kong maging unique. Di ba yun yung sabi niyo? So you need to be unique. So kailangan ko talagang pag-isipan yung mga words na dapat kong ilagay sa page ko sa Upwork. Sa Upwork po kasi ako na hire coach. So yun. No, sa Upwork po ako na hire. So akala ko nga, sabi ng kapatid ko, baka scam yan. Kasi first time ko nga talagang maging VA. Baka scam yan. Kung hindi naman kasi di ba sa Upwork makikita nyo naman po kung merong payment history si client. So, malaki naman yung payment history niya. So, nag-go na ako. So, nag-interview din naman siya agad. So, okay naman po. So, yun. So, so dapat tama po talaga yung sinabi niyo sa 30 days challenge natin, sa sessions natin na dapat maging unique, maging creative sa page mo sa kahit na anong platform. Nakatulong po talaga yon. So kaya nga siguro ako parang na-invite agad kahit hindi pa ako nagsisend. Hanggang ngayon, coach, hindi pa ako nagsisend. Parang iniipon ko lang yung mga points ko sa Upwork. Yeah, ang galing. So, wala, natutuwa ako kasi, di ba, parang effortless yung nangyari sa'yo na you just created your account, you just, make it, you optimize your account and then suddenly, meron ka na agad invitation for an interview and then, na-hire ka. And Yes then, po. so how many months ka na nag-work sa kanya? Ah, September. 3 months na po, coach. Parang 3 months. Magsi 3 months this month. September, October, November, December. Ganyan po. O So, parang, sa challenge natin, di ba, meron tayong mga cases na ginagawa doon. Meron sa QuickBooks, meron sa QBO. So, if you're going to compare yung actual na ginagawa mo ngayon sa client mo, dun sa ginawa natin sa case natin sa 30 days challenge, gaano siya kaparehas o magkapareho? Magkapareho ba sila? Meron bang cases na okay na parang similar ito dun sa ginawa namin sa challenge or totally different siya? The process, may, etc. actually, coach, merong pareho, meron ding magkaiba. Siguro, pareho lang siguro for you, pero para sa akin parang magkaiba. So, isa sa pareho po is, pareho lang po na
kung paano mag-upload ng mga transactions. Kasi sa client ko po kasi, ina-upload ko po kasi yung mga bank transactions niya. Ang good thing lang is, konti lang yung transactions niya compared dun sa challenge natin. So, yun. Pero actually pareho lang naman. Tapos, yung kung paano mag-check kung coincide ba yung sa transactions, tapos sa zero kung coincide ba siya. So, pareho lang po. Doon lang nagkaiba sa situation. Sa situation po, coach. Kasi, di ba sa ating session is, gumawa po talaga kami para ginawa namin yung client ng accounts sa zero, parang ganon. Pero sa situation ko po kasi with my client is parang ang nangyari, catch up po siya. Catch up yung nangyari. Opo. So, medyo na-challenge po ako nun actually. Na-challenge ako kasi catch up, tapos hindi naman natin ginawa yun dati. Pero dito, catch up siya. Tapos para sa akin, beginner pa ako. Hala, paano to? So, sabi ko sa sarili ko, pero good thing naman, like, nag-guide naman yung client ko. So, okay lang po siya. So, na-realize ko sa catch up, medyo masakit sa ulo. Kasi andyan na yung transaction eh. Kailangan mo lang i-check kung tama ba yun, kung na-upload ba lahat, na-coincide ba lahat, ganun. So, tapos magulo pa yung account ni client kasi minsan ginagamitan niya ng personal expense, ganun. Sobrang dami niya. Tapos, may company din yung wife niya. Pareho silang ginagamit ng one account lang. So, parang medyo maguluan. Good thing, nakayanan ko naman po, coach. Galing. Okay, ang galing. So, medyo complicated nga yan pag ganyan, yung kino-commingle nila yung mga transaction na personal tsaka business, tapos kung meron pang ibang business na nasasama dun sa mga transaction na yun. So, medyo Yes complicated po. nga siya. So, ang question ko naman is, di ba, sabi mo, after the 30 days challenge, in-update mo yung profile mo, but do you think you are ready na ba to land a client or to handle a client after the 30 days challenge, or you are still in doubt? Kasi maraming ganyan eh. So, kung baga, ay, Miss Kaji, natapos ko na yung challenge, pero feeling ko hindi pa talaga ako confident na mag-handle ng client. Parang hindi pa ako handa. So, kailangan ba, ano ba yung, ano ba yung napakaramdam mo nung time na yon after the 30 days challenge? Tingin mo ba ready ka na? Or hindi ka pa ganun ka ready, pero nag-take ka lang talaga ng action and, kumbaga, nakipagsapalaran ka? For me, 50-50 coach. 50-50 in the sense na, kasi natapos ko naman talaga yung challenge. Natapos ko lahat na activities, na ipasa ko naman yung mga certification. So I felt like I'm ready. Pero yung confidence, dun po ako parang nagdadalawang isip. Parang, do I have the knowledge already, pero parang natatakot pa akong parang harapin na, uy, pwede na, parang ganon. So, I think it's normal na kaba na mararamdaman ng isang newbie. Pero, kung hindi ko rin tinay na mag-accept yung interview, wala rin mangyayari. Parang ganon. So, pero malaking tulong po talaga yung 30 days challenge natin. Kasi naging handa po ako. Kumbaga, hindi po ako naging, kumbaga, parang alam ko yung pinapasukan ko. Ganon. So, hindi, para sa akin, malaking tulong po yung pag-enroll ko po sa 30 days challenge. Kasi, naka-upgrade ako ng skill, nakapag-offer ako ng services sa mga sa client ko. Tapos confident din akong gawin yung pinapagawa niya sa akin. Kasi alam ko kung paano
paano, kumbaga, ah, himayin yung zero account, parang ganun. So, yun po. Ay, galing. Alright. Mm-mm. So, okay. Curious ako. Kasi di ba may client ka na. Opo. Ano ba yung feeling mo nung first time nung time na mag-enroll ka kay Kaji? Kasi, syempre, yung amount na investment mo dito sa course na to, eh, hindi naman basta-basta kikitain lang. So, syempre, siguro may doubt ka na, ano, magpa-purchase ba ako nito? Mag-join ba ako ng challenge na to? Ay, mahal naman siya. Or magiging worth it ba to? Meron ka bang mga doubt na ganon nung umpisa? Actually, yes. Meron akong mga doubt. It's because of my situation eh. Kasi wala nga ako sa Pilipinas. So, kasi, yun nga, iniisip ko na magtatrabaho ako dito sa Canada. So, sinasabi ko sa sarili ko, kung mag-enroll ba ako sa course na to na Philippine-based, matatanggap kaya dito? That's one of my question in myself. Kasi iba yung sitwasyon ko eh, sa mga kaklase ko, ganon. So, pero sinabi ko naman sa sarili ko, kung mag-enroll ako ng course na dito naka-base, at wala akong alam, as in zero, zero talaga ang alam ko sa bookkeeping, mahihirapan din akong matutunan. So, I better enroll to the course na yung language ay gamay ko. Kumbaga, kasi yung language is number one na dapat i-consider eh. Kasi yun, though teacher ako, pero yung, yung pagkatuto kasi, kailangan mahalaga yung language. Kasi kung hindi mo maiintindihan, wala rin, magiging wala. Kasi before ako nag-enroll sa yung coach, nag-research muna ako. As in, 1 month ko po siyang pinag-isipan kasi uh, before that 30 days challenge na yon, currently ka po na parang nag-ongoing ka po ng 30 days challenge ahead of my schedule, kumbaga ganon. Parang next batch ako. So, Ah, nasa kalahati na kayo. So, pero nag-post ka na po na meron kang upcoming sa August. Pero before that, nag-research ako dito ng bookkeeping courses online. Maganda siya kasi based talaga dito yung mga aaralin mo. Canadian-based po siya. Pero na-realize ko, baka hindi ko maintindihan. Though magtuturo siya ng basic accounting, bookkeeping, pareho po sa inyo. Pero sa kanya po kasi is parang advanced siya kasi merong taxation sa Canada, may payroll na based Canada-based, ganun. So, sabi ko, hindi ko ito kaya. Parang ganun. Kasi zero nga eh. Kailangan ko munang pumunta talaga sa basic. At saka sa language din, kinukonsider ko talaga yung language. Kasi mahirap po na mag-enroll ako dito, tapos zero knowledge ako, tapos may language barriers pa, punta muna ako dito sa basic. At isa ding dahilan, coach, mas mahal kasi dito. Mahal po, coach, nasa 60,000 po. oh, Yung mahal. 60,000 ba yun or 80,000? Parang nandun, nasa mga range na yan. So sabi ko sa sarili ko, mag-i-expend ako ng ganong amount na zero knowledge. Baka masayang. Punta muna ako Mm-mm. dito sa parang gamay ko na language. Sa very basic. Kasi mura naman po yung sa'yo. Kumbaga. So yun. So yun. Isa yun sa kinonsider ko. Tapos, naging inspiration ko rin yung nakita ko sa TikTok na education teacher nga daw siya na nag-take ng course mo at nagka-client din daw po siya. Ganon. So, Galing. siya din yung inspiration ko, actually. Oo. Ang galing. So, parang ripple effect siya. From, Yes po. kumbaga, pumapasa-pasa siya, ganon. Question. So, since na you are now earning, how about the turnover? Like, di ba, eto yung expense mo, like,
magkano yung binayad mo sa course, eto na yung income mo. Yung kinita mo ba sa bookkeeping clients mo ngayon ay na-cover na yung binayad mo dun sa course or hindi pa? No, covered na, coach. 1 week pa lang po. one, Ang galing. one, oh, sobrang dali. 1 week lang, parang 1 week lang. Kasi di ba sa Upwork, every week po nagsasahod. So, parang 1 week lang na trabaho ko sa client ko. Nakuha ko na agad yung para return of investment. So, bawing-bawi na po talaga kasi sobrang kahit part-time lang po ako. So, yun. Pero ngayon, isa po sa currently po, coach, nag-enroll po ako doon sa Canada-based bookkeeping. Yun po, Oo. ginamit ko po yung income ko to enroll naman dito sa Canada-based. Kasi, bakit po hindi ko po siya, kumbaga, iniwan yung isang option na yon? It's because, andito po na po ako. For good na po kasi ako dito. So, Mm-mm. and based sa research ko rin, maraming companies dito ang naghahanap ng bookkeepers. Yes, na Galing. Yes, na sobrang laki po ng sahod na gusto, as in, ang daming nag-email po sa akin, pero hindi ko po siya tinatanggap po muna. It's because wala pa po akong permit. So, yun. Oo, so wala pa po akong permit. So, hindi ko muna, wala po akong tinatanggap. Pero marami na pong nag-offer sa akin. Maraming nag-i-email sa akin. Pero sabi ko, ignore ko muna to kasi wala pa akong permit. Pero yun, coach, that is the reason na nag-enroll din ako. Kasi kahit hindi po ako nag-enroll dito sa yung Canada-based na bookkeeping, kahit yung sa inyo lang po, actually malaking tulungan. Kasi ang marami pong companies dito na gumagamit ng Zero at saka QuickBooks na mga software. So yun ang kahit walang experience talagang tatanggapin ka. Kasi kailangan nila eh. Wala po kasi masyadong siguro kumukuha ng kurso na yan or may alam Mm-mm. sa paggamay ng mga accounting na yun. So yun po. Galing. Galing. Congratulations na agad. Yes, So, sana po, coach. Kasi good for maganda kasi yan. opportunity. Yes. I'm so happy for you. Ah, galing. Yes Natutuwa po. ako. Natutuwa ako for you. Question. So, ano yung masasabi mo sa mga aspiring, mga virtual bookkeepers na gusto mong maging virtual bookkeeper pero nag-aalangan na kakayanin ko kaya to para basahin to? Ano yung mga mapapayo mo sa kanila? O sa mga ah kumbaga doubtful pa sa kakayahan nila, it's better to try it. Kasi doon mo kasi malalaman kung kaya mo o hindi. Katulad ko, wala po akong kaalam-alam, wala po akong as in basic kahit nga math, parang ganon. Kasi Filipino nga yung tinuturo ko for 10 years po. Filipino subject po talaga yung tinuturo ko sa Pilipinas for 10 years. Ah, sabi ko sa sarili ko, hindi ko susubukan, walang mangyayari. Tutunga nga lang ako dito, parang ganon. Kasi wala po din po akong trabaho. So sa mga nagdududa sa kakayahan nila, dapat nilang itry. Doon mo kasi makikita kung kaya mo o hindi. Kung hindi mo makakaya, ma-assess mo rin ang sarili mo kung ano yung kaya mo at kung ano yung hindi mo kaya. So sa mga kumbaga sa mga nag-e-enroll na ngayon, take action talaga. Number one. At saka focus at prayers din. Kasi, kasi nung kasagsagan ng 30 days challenge po, sinasamahan ko po talaga ng prayers. Before I started watching the video, sinasamahan ko po ng prayer kasi nga,
wala po akong alam eh. Parang ganun. I seek guidance sa Panginoon na uh, to open my mind. Kasi nga, bagong journey itong kakaharapin ko. Tapos, dapat focus ka rin kasi kung hindi ka kung parang kasi meron ng Facebook meron ng TikTok. I admit guilty ako na nadi-disturb ako during the 30 days challenge. Pero dapat balik ka talaga sa focus sa pag-aaral. Kasi kung hindi mo binibigyan ng time, binibigyan ng atensyon, hindi ka rin matututo. At saka take action. Kasi kung hindi mo gagawin yung mga activities na binibigay sa'yo, hindi mo rin ma-achieve yung goal mo na maging virtual mag-work virtual, ganun, or to be a bookkeeper. So, yung three concept na yun talaga ang sinusunod ko during the session. And I'm happy na nabunga po talaga siya. Yun po. Thank you so much, Kimberly. I know maraming makaka-relate dito sa video mo and thank you so much sa words of wisdom na shinare mo. Yes po. Is there anything else na gusto mong sabihin before natin i-end yung call na to? Thank you po, Coach, for opening those type of courses to the people like me, and not to the people like me. Kasi alam ko hindi madaling mag-share ng knowledge because I've been there. I'm also a teacher, so hindi madali yung ginagawa niyo po. Pero tinanggap niyo po yung calling sa inyo na i-spreading yung knowledge niyo sa amin. So it's really a great help to change also our life, to be better, di ba? So nakatulong po yun para maging mag-uplift yung career po namin. So, salamat talaga, Coach, kasi mura din yung course. Isa din yun. So, sobrang mura ng course. So, parang sulit na sulit talaga siya. Hindi siya panghihinayangan. At saka, marami ka talagang matututunan doon sa 30 days challenge na ginawa niyo po para sa amin. So thank you po talaga po sa lahat. Lalo sa dami ng tanong, everyday may mga tanong kang natatanggap from your students, pero andyan ka po, handang sumagot, even until now na hard na po kami, sumasagot ka pa rin po sa tanong namin. So yun, thank you po talaga sa opportunity, Coach. Kung hindi po dahil sa inyo, hindi po ako makakarating kung ano ako ngayon. Thank you so much, Kimberly. Sobrang na-touch naman ako. Thank you so much. And so, everyone, this is a good example na kahit ano man yung background mo, kahit ano yung education level na meron ka, kung halimbawa gusto mong i-try itong virtual bookkeeping, pwede mo siyang i-try. So, kumbaga, don't doubt yourself. Tapos, ano lang, mag-take ka lang ng action kasi hindi mo naman malalaman if this is right for you kung hindi mo siya isa-try. So, yes, yun lang. So, thank you so much everyone for watching this video. And I'll see you again sa next video ko. Thank you so much everyone!